Yung pag-untog niya, para to catch your attention. Oh, wag na. Oh, ito na. Mas kilala niya kayo kumpara sa kilala niyo siya. Alam niyang bibitaw kayo the moment na gagawin niya yun eh. Kasi ang reasoning natin, hindi sensory kasi eh. Hindi talaga, hindi niya na kayang makontrol sarili niya. Nagigets yun? Hindi pa natin sinusubukan, hahanapan na natin dahilan. Nagawa ko kasi, sumunod ka muna, then ibigay ko sa iyo sensory needs mo. Nagigets yun po? Okay, you want that? O sige, very good. You sit down first. We cannot look at the child based from the books. Okay? Depende sa situation. Depende sa kung anong mas beneficial. Depende kung ano ang presentation ng behavior. Yun po yung mas higher level ng clinical judgment sa part ng occupational therapist. Kasi it doesn't necessarily mean na ang ginawa ko behavioral, hindi na ako occupational therapist. It only means na I understand a little bit better that would be better suited sa situation niya. Though it doesn't necessarily mean na hindi ako nagbibigay ng sensory management, ha? Katulad nga ng sinabi ko, ang judgment ko kasi dyan, hindi ko siya pwedeng biyakin na parang itlog. Iisang tao lang siya sa dalawang malaking problema. Ngayon, ang goal ko is i-structure sa kanya na kapag ka ganito, ganito mangyayari. Kapag ka ganito, ito mangyayari. Okay, very good. High five. Okay. Ngayon, naiintindihan niya kasi yung energy na pinapresent ko sa kanya. Na anak, huwag ka mag-alala, wala kang choice. So, nakikita niyo po, kung sensory to, sa totoo lang ha, tapos ganito nakatagal, kanina pa siya nagme-meltdown. Kanina pa siya nagwawala. Kasi ang pagkakaiba ng temper tantrums, kailangan niyo po ma-identify yun. Para po ma-identify. Kasi ngayon, ang perspective niyo po, sensory eh. Ganito ho. Ang pagkakaiba po sa presentation niya ng temper tantrum sa meltdown, temper tantrums is medyo behavioral. Wait a minute. Not too loud, okay? Ang temper tantrums, more of behavioral issue yun. Pagka hindi niya nakuha yung gusto niya, nagagalit siya. Okay? Ina-associate natin yun sa sensory. Ang sensory issue is kapag nagkaroon ng meltdown. Ang presentation ng meltdown ganito. Iiyak siya ng iiyak, kahit bigay mo yung mga bagay na gusto niya, kahit na anong paglalambing na bigay mo sa kanya, iyak pa rin siya ng iyak. Yung tipong wala ng reason. Usually, yun yung meltdown. Ang temper tantrums is behavioral issue. Kapag hindi niya nakuha yung gusto niya, magmamanifest siya ng behavior. Kasi yun yung way ng pagsabi niya sa iyo, ayaw niya yun. Or may mas gusto siyang iba. Ang meltdown is masyado ng maraming sensory input yung nangyayari sa sarili niya at hindi niya na alam paano niya i-regulate. Kaya usually, nagsha-shutdown siya. No, madalas may reason. Example, may mga nakikita kayo, yung mga kids kapag kunwari may birthday party, biglang Pwede, too loud. Or paminsan sa kanila rin. Hindi, may mga moment din na Pero tingnan niyo pong mabuti. Baka mamaya, meron kasi siyang hindi magawa doon sa nilalaro niya. Yung hitting niya ng sarili niya, most of it are more of attention seeking. Pansinin niyo, ginagawa niya lang yung, madalas pagka meron siyang hindi makuha, or meron kang pinapagawa na ayaw niya na. O, pack away mo na yan dito. If you don't want, pack away na dito. Remove mo lahat yan. Remove. Quote and quote, joke time lang yung yung galit ko, ha? Go, pack away na dito yan. Look, finish. Next po. Ngayon, ang tumatakbo sa isip niya is that, pipilit ko ba yung gusto ko o susundin ko to? Palagi yun. Ngayon, yan, very good. Ngayon, ano ang goal ko? Ang goal ko is maintindihan niya, pag sumunod ka, makukuha mo gusto mo. Hindi, pagka nagwala ka, makukuha mo gusto mo. Nagigets po yung malaking difference nun. Kasi, ang difference nun is that, yung sinasabi ko sa inyo, before, ang gagawin natin, tinatapalan natin, o ano ba yun? Kaya, hindi dahil din galit ako or gusto kong i-impose yung authority ko, but rather, kailangan niya kasi. Kasi kung hindi ko gagawin to, kanina pa siya galit sa akin,
Dinabog niya na yan, malamang sa malamang, hinagis niya na yan, umikot na siya, nagpumilit na siya pumunta doon. Ngayon, ina-assert ko yung sarili ko sa kanya para maintindihan niya na, anak, you just need to listen, I can give you what you want. Ang nangyayari sa atin is that, nagre-request tayo, anak, sige na sit down ka na Parang ganon, nagre-request tayo. Pero actually, ang kailangan natin mag-impose. Sa susunod na tayo magre-request kapag ka naintindihan niya na. Wait a minute. Sandali, nagkukwentuhan pa kami ni mami Masaya na ako nito kasi why? Hindi niya pinipilit yung frustration niya Right? Medyo malalim na to, matagal-tagal na yan na pagtitimpi niya. That hindi ko gustong galitin siya, pero kailangan niya kasi. Kailangan niya kasing mag-antay ng mas matagal Kailangan niyang mas mag-follow, kailangan niyang mas mag-wait, kailangan niyang mas mag-listen para maintindihan niya. Hindi niya kasi alam yon. Nakakaasar yung ginagawa ko kasi kahit kayo, maiinis kayo sa ginagawa ko, within arm reach niya na, bakit hindi ko pa binibigay sa kanya? Kasi nga, gusto ko nga patagalin yung pag-aantay niya hanggang sa nakakaupo na siya pag pinapakain ko siya, hanggang sa nakakaupo siya para maturuan ko siya, hanggang sa naiintindihan niya na hindi niya kailangan magwala para makuha niya yung gusto niya, hanggang sa maintindihan niya na hindi sa'yo yan at para sa kanya yan at ito na yung pwede sa'yo. Ganun ho yun hanggang sa. This, okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, go. Put mo na yan together. Ngayon, hindi niya pinipilit yung gusto niya. Mamaya, pagtapos naman ito, bibigay ko sa kanya yan. Sa hindi niya kaya, hindi lang natin alam na ganito pala. Nagigets niyo po? Kaya medyo mas nagiging challenging kasi feeling natin yung frustration niya is ako ang may dahilan, tayo. Hindi ho yun. But rather, kung ano yung ginagawa ko kapag na-frustrate siya. Kung ang ginawa ko nung na-frustrate siya is binigay ko to, alam niya na ang tendency niya, mag-show siya ng frustration to get what he likes. Marami ho tayong kailangang gawin. Hindi lang about sa kanya, but rather about sa inyo.